Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating panibagong video kung saan ituturo ko sa inyo ang paano mag soil testing or yung sinasabing do it yourself soil testing. Yan guys, dito tayo magkuha ng sample. So bago ang lahat, lilinisan muna natin itong paligid. Tapos kahit yung sukat is 1 foot by 1 foot, so pwede na yun guys para sa ating sample. Tara, samahan niyo ako. So ito na guys. So ito na yung lupa. Ito na yung soil sample natin. Tandaan nyo guys, basta fruit bearing trees, 30 cm yung lalim ng lupa. Doon kayo kukuha ng soil sample. Pag kami mga vegetables lang naman, pwede naman ito guys. 15 cm. So ito na yung sa may 15 cm niya. Ito na yung iti-test natin. Gamit yung ating do it yourself soil testing. Tara guys. So ito naman susunod natin. Gagawin natin ay field test. So i-fill natin yung mismong soil. So kukuha tayo ng sample. Ito guys. Kahit maliit lang ito. Yan. Ito guys. Ito. May sample. Ito. Ngayon, i-fill natin to. Ituin natin oh. Kung feel nyo na ano siya, magaspang, sand yun, sandy yung ating lupa. Pero pag feel nyo na parang malagkit, yan, kagaya nito, malagkit. Pag, i-rub mo lang ng nadikit. So clay ito. Ngayon, i-fill mo uli, hindi siya magaspang. So pag hindi siya magaspang, ibig sabihin silt yon. So ito ngayon, itong sample based sa aking pag-fill, ano siya, malagkit na malambot. Ang sunod naman na test natin guys ay squeeze test. So kukuha ulit tayo ng sample. So ito guys, squeeze natin to. Yan. Pag squeeze nyo guys, tapos mabilis siya mabitak. Ano siya? Lumisan or sandy loam. Pero guys, pag squeeze nyo, ganyan, squeeze nyo, hindi siya ganong nabitak, pero nag-iba yung shape. So siya ay ano guys, silty loam. Tandaan nyo guys, pag slightly press lang itong soil, mabiyak siya agad, buhaghag siya, lumisan po yun guys. Pero pag squeeze nyo nito guys, tapos intact pa rin, pero nag-iba lang yung shape, so silty loam. Pero pagka squeeze nyo guys, ganyan, walang nagbago, walang biak. Yan, walang biak, tas madikit, clay loam yun guys. So tandaan nyo guys, pag buhaghag, slightly pressure lang. Pag squeeze, biak agad lahat, lumisan yun guys. Pero pag slight pressure lang, tapos nag-break ng kaunti, pero nag-iba ng shape, so silty loam.
Pero pagka squeeze mo na hindi nagbiak, tapos hindi siya na-deform, madikit siya, yun yung ay tinatawag na clay loam. So yun guys, tandaan nyo sa squeeze test. Guys, sa ribbon test, gagawin natin, ito yung sample natin. Papahabain natin to gamit ng ating thumb and finger. Yan, papahabain natin. Yan. 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 Pag less than 1 inch guys, hindi siya na form ng ganito. Ibig sabihin, yung soil natin is clay. Tapos ipi-fill mo rin pag magaspang, so clay. Pag ipi-fill mo, hindi siya magaspang, smooth siya, silt. So ngayon, ito more than siya guys. More than siya ng 1 inch. More than din siya ng 2 inches. So ngayon ito around 3 inches or more than 3 inches. Ang soil natin guys ay may clay, may halong clay. Yan, more than 3 inches na to guys. Buo pa rin siya oh. So ibig sabihin may halo siyang clay. Ngayon, nafi-feel ko hindi siya magaspang. Yan. Makinis siya. So, masasabi ko na meron din siyang silt. Yung texture niya oh. Hindi siya gritty. Kung saan smooth lang yung texture niya. So, may silt, may clay. Pero sa sand, wala gaano. Wala siya gaanong sand. Hindi siya sandy. Kasi kung sandy, less than 1 inch, nabiak na to. Hindi na to aabot ng ganito. Tsaka, feel ko rin na malagkit siya. Yan. Yan o. Guys o. Ganyan ang paghawak ko guys. Oh. Ito, nasasabi ko, may clay, may silt. Sa Sunday, kung meron man, kakaunti. So yun guys, sa squeeze test, sa ribbon test, sa fill test natin, paras-pares lang guys. May silt, may clay. Ang sand, kung meron man, kakaunti lang guys. So, sa tatlong test natin, makukonclude natin na yung lupa natin ay clay and silty. So yun guys, yung isa nating test, hintayin muna natin yun na yung tubig ibabaw, yung lupa lang yung nasa ilalim. At yun ang susunod natin guys, ipapakita ko sa inyo. Ito guys, ito na yung ating soil na nilagay natin sa garapon na may tubig. So hintay-hintay lang tayo guys na lilinaw ito at makita natin yung layer ng soil. Tapos susukatin natin ito guys. Papakita ko naman sa inyo kung paano magsukat. And then i-check natin gamit yung soil texture triangle. Yung soil texture triangle, pwede naman natin i-download yon or i-search sa Google. At saka makikita natin guys, kukunin pala natin yung percentage nito guys sa tatlong layer ng soil. Kukunin natin yung percentage and then i-check natin doon sa soil texture triangle. Okay guys, hintayin na lang po natin itong lilinaw itong tubig at magkaka-layer ng tatlo dito sa baba sa ating soil. Okay guys. Our sand is 24%. Our silt is 37%. Our clay is 39%.